Ang kwentong ito ay tungkol sa isang kriminal na sa pilitang pumasok sa bahay ng isang babae at sinamantala ang kanyang kahinaan. Ang ginawa niya sa kanya ay malalaman ninyo sa kwento natin ngayon mga kaibigan. Siguradong magiging napaka-interesante ng kwento kaya manatili kayong nakatutok hanggang dulo ng video. Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang pamilya kung saan nakatira si Lila kasama ang kanyang anak na si Ronnie. Iniwan sila ng asawa ni Lila at nagpakasal sa iba. Kaya ngayon ay hindi na siya nakatira kasama nila. Palaging malungkot si Lila dahil dito, ngunit laging kasama niya si Ronnie upang hindi siya makaramdam ng pag-iisa at inaalagaan siya ng mabuti. Isang araw pumunta sa palengke sina Lila at Ronnie upang mamili ng mga kailangan nila. Habang naghahanap si Ronnie ng mga libro para sa sarili niya sa loob ng tindahan, lumapit sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Frank. Sugatan si Frank kaya humingi siya ng tulong kay Ronnie, ngunit tumanggi ito at sinabing kasama niya ang kanyang ina. Sinabi ni Frank na mukhang mabuting tao ang kanyang ina kaya siguradong tutulungan siya nito. Lumapit si Frank kay Lila at humiling ng masakyan sa kanyang kotse, ngunit tumanggi rin si Lila. Dahil dito, hinawakan ni Frank sa leeg si Ronnie at tinakot si Lila. Sinabing kailangan niyang sundin ito. Dahil sa takot, pumayag si Lila at umalis silang tatlo. Tinanong ni Lila kung saan pupunta si Frank at sinabi nitong kailangan muna niyang magpahinga sandali at pupunta muna sa bahay nila. Tinanong ni Ronnie si Frank kung paano siya nasugatan at sinabi nitong tumakas siya mula sa kulungan. Ipinaliwanag ni Frank na hindi maganda ang pakiramdam dahil balak siyang operahan ng mga pulis kaya tumalon siya mula sa bintana upang makatakas. Pagdating nila sa bahay, binigyan ni Lila ng kape si Frank. Sinabi ni Frank na kailangan niyang manatili roon hanggang gabi dahil hinahanap siya ng mga pulis. Tinanong ni Lila kung paano siya makakasigurong hindi sila sasaktan ni Frank. Sagot naman ni Frank, hindi pa siya kailanman nakapatay ng tao ng sinasadya at tutulungan. Paraw niya sila sa mga gawaing bahay. Habang nanonood sila ng balita sa TV, nakita nila ang isang ulat tungkol kay Frank. Tinatry ng mga pulis ang lahat ng paraan upang mahuli siya. Pagkatapos mapanood ang balita, itinali ni Frank si Lila gamit ang lubid. Gayunpaman, nilutuan pa rin niya ito ng pagkain gamit ang sarili niyang mga kamay at pinakain ito. Kinagabihan, nag-alala si Ronnie na baka may masamang gawin si Frank sa kanyang ina, kaya nagpunta siya upang tingnan sila. Nakita niyang natutulog si Frank sa sala. Kinaumagahan, habang kumakain ng almusal si Frank kasama si Ronnie, nasa loob naman ng kwarto si Lila. Sinabi ni Ronnie kay Frank na iniwan ng kanyang ama ang kanyang ina para sa ibang babae. Sinabi ni Frank kay Ronnie na isa siyang hangal para iwanan ang isang babaeng kasing ganda ng kanyang ina. Habang nag-uusap sila, dumating si Lila. Matagal nang nakalag ang tali niya. Inimbitahan siya ni Frank na sumabay sa kanila sa almusal. Pagkatapos nilang kumain, nagsimulang tumulong si Frank sa mga gawaing bahay ni Lila. Inayos din niya ang sasakyan nito. Isang araw, habang nilalagyan ni Lila ng gamot ang sugat ni Frank, may kumatok sa kanilang bahay. Dahil dito, agad na hinawakan ni Frank si Lila at inutusan si Ronnie na buksan ang pinto. Nang buksan ni Ronnie ang pinto, nakita niyang isang kapitbahay ang dumalaw upang bigyan si Lila ng prutas. Sinabi ng lalaki kay Ronnie na may isang bilanggo na nakatakas mula sa kulungan at delikado ito, kaya hindi sila dapat magbukas ng pinto nang hindi alam ni Lila. Matapos sabihin ito, iniabot ng kapitbahay ang prutas at umalis. Natuwa si Frank kay Ronnie at pinuri siya, ngunit nagalit si Lila kay Frank. Sinabi niyang bata pa si Ronnie at hindi niya dapat piliting itong magsinungaling. Matapos nito, naghahanda si Frank ng isang masarap na pagkain para kay Lila at Ronnie. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumapit si Frank kay Lila. Nagsimulang mahulog ang loob niya rito. Matagal nang nag-iisa si Lila, kaya hinanap rin niya ang kalinga at pagmamahal. Kaya isang gabi, pinapunta niya si Ronnie sa kanyang kwarto at nagpakalapit kay Frank. Habang mas nagiging malapit sila sa isa't isa, napansin ni Frank na patuloy pa ring hinahanap siya ng mga pulis. Sinabi ni Frank kay Lila na kailangan na niyang umalis dahil kung mananatili siya, maaaring madamay sila ni Ronnie sa gulo. Hiniling ni Lila kay Frank na manatili muna siya ng gabing iyon dahil nagsisimula na rin siyang magustuhan ito. Pumayag si Frank na manatili. Kinabukasan, sinimulan ni Frank ang pagkukumpuni sa bahay ni Lila at nilinis itong mabuti. Matapos nito, inutusan ni Lila si Ronnie na lumabas upang bumili ng ilang bagay. Habang wala si Ronnie, nagsayaw sina Lila at Frank ng magkasama. Sa kanyang pagbabalik mula sa palengke, napansin ni Ronnie ang isang pulis na nagdidikit ng wanted poster ni Frank sa dingding. Sinabihan siya ng pulis na mag-ingat. Pag-uwi ni Ronnie, nakita niyang masayang nagkakasayahan ang kanyang ina at si Frank. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isa sa mga kaibigan ni Lila. Agad na tumakbo si Ronnie, papalapit sa kanila at sinabing tatawagin niya ang kanyang ina. Sinabi ng kaibigan ni Lila na kailangan niyang lumabas para sa isang mahalagang bagay, kaya nakiusap siya kay Lila na bantayan muna ang kanyang anak na si Barry. Sa una, tumanggi si Lila dahil marami siyang kailangang gawin, ngunit sa huli, pumayag din siya matapos ang paulit-ulit na pakiusap ng kaibigan. Matapos nito, dinala ni Frank ang lahat sa palaruan upang maglaro ng cricket. Masaya silang naglaro ng magkakasama. Kinagabihan, habang nanonood sila ng TV, dumating ang kaibigan ni Lila. Agad na nagtago si Frank sa loob ng bahay. Habang nanonood, napansin ni Barry ang mukha ni Frank sa balita at biglang nagsimulang sumigaw. Dahil dito, nagalit ang ina ni Barry at hinila siya palayo, sabay sampal sa kanya. Ang totoo, gusto sanang sabihin ni Barry sa kanyang ina na nagtatago roon si Frank, ngunit hindi siya naintindihan nito. Kinabukasan, inutusan ni na Frank at Lila si Ronnie
na pumunta sa aklatan upang kumuha ng ilang libro. Doon nakilala ni Ronnie ang isang batang babae na nagngangalang Ana. Sinabi ni Ana na papasok siya sa parehong paaralan kung saan nag-aaral si Ronnie. Ikinuwento ni Ana kay Ronnie na pinadala siya ng kanyang ina sa kanyang ama dahil gusto nitong alisin siya sa buhay niya. Sinabi naman ni Ronnie na may isang lalaking nakatira sa kanilang bahay ngayon at mukhang masaya ang kanyang ina kasama ito. Binalaan siya ni Ana na baka itaboy rin siya ng kanyang ina dahil sa lalaking iyon tulad ng ginawa sa kanya ng kanyang ina para sa ibang lalaki. Dahil dito, nalungkot si Ronnie at nagsimulang mag-isip ng malalim. Kinagabihan, dinala siya ng kanyang ama sa isang hapunan kasama ang bago nitong pamilya. Habang kumakain, tinanong siya ng kanyang ama tungkol sa buhay niya at kung kamusta siya, ngunit hindi niya ito sinagot ng maayos. Matapos ang hapunan, tinanong siya ng kanyang ama kung may nakakasama na bang ibang lalaki ang kanyang ina. Hindi sumagot si Ronnie. Pag-uwi niya, nadatnan niyang malakas ang tugtog sa bahay at masayang nagsasayaw ang kanyang ina kasama si Frank. Lumapit siya at sinabing hinaan ng musika. Sinabi ni Layla kay Ronnie na mula nang iwan sila ng kanyang ama, palagi siyang nag-iisa. Pero mula nang dumating si Frank sa buhay niya, naging masaya siya ulit. Pagkatapos, sinabi ni Lila kay Ronnie na lilipat sila sa Canada upang magsimula ng bagong buhay. Dahil dito, inisip ni Ronnie na iiwan siya ng kanyang ina. Ngunit agad siyang pinakalma ni Lila at sinabing mahal na mahal niya ito at isasama rin siya sa Canada. Kinabukasan, nagsimula na silang mag-impake ng kanilang gamit. Pumunta rin si Ronnie upang makipagkita kay Ana sa huling pagkakataon. Sinabi niya rito na lilipat na sila sa Canada. Dahil dito, hinalikan siya ni Ana at sinabing kakakilala pa lang nila bilang magkaibigan, ngunit aalis na siya agad. Samantala sa kabilang banda, nag-uusap sina Lila at Frank. Ikinuwento ni Lila ang kanyang nakaraan kay Frank. Sinabi niya na matapos ipanganak si Ronnie, sinubukan niyang magkaroon ng isa pang anak, ngunit nakunan siya. Paulit-ulit siyang nakunan, kahit na hinikayat siya ng doktor na subukan muli. Sa huli, nung huling beses niyang nabuntis, patay na ng isilang ang kanyang anak na babae. Dahil dito, iniwan siya ng kanyang asawa dahil hindi na siya maaaring magkaanak. Hinawakan ni Frank ang kamay ni Layla at sinabing mahal na mahal niya ito at si Ronnie ang magiging anak nila. Pagkatapos, ibinahagi rin ni Frank ang kanyang nakaraan kay Lila. Sinabi niyang dati, nagkaroon din siya ng isang asawa na minahal niya ng labis. Nagkaroon din ng anak na babae si Frank, ngunit nagsimula siyang maniwala na hindi ito kanya dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Isang araw, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Sa tindi ng galit, naitulak ni Frank ang kanyang asawa dahilan upang mahulog ito at mawala. Sa kasamaang palad, nadulas din ang kanilang anak sa bathtub at nawala sa aksidente. Balik sa kasalukuyan, makikita si Ronnie na nagsusulat ng liham para sa kanyang ama at inihulog ito sa bahay nito. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya ang isang pulis. Tinanong siya ng opisyal kung ano ang ginagawa niya roon. Sagot ni Ronnie, naglalakad lang siya. Nag-alok ang pulis na ihatid siya pa uwi. Ngunit tumanggi si Ronnie at sinabing malapit lang ang bahay nila. Gayunpaman, pinilit pa rin siya ng pulis na sumama. Pagkakita ni Layla na kasama ng kanyang anak ang isang pulis, kinabahan siya. Tinanong ng pulis kung bakit hindi pumasok si Ronnie sa paaralan ng araw na yon. Nanginginig na sagot ni Layla, paalis na sana siya papunta sa eskwelahan. Napansin naman ng pulis ang sasakyan ni Lila na puno ng kanilang gamit. Tinanong siya kung aalis ba sila. Dahil sa takot, nagsinungaling si Layla at sinabing ibebenta lang niya ang ilang lumang gamit. Samantala, pinapanood ni Frank ang pulis mula sa itaas ng bahay. Dahil sa pagdududa, pumasok ang pulis at inikot ang bahay, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala kaya umalis din siya. Pagkaalis ng pulis, sinabi ni Frank kay Lila na kailangan niyang mag-withdraw ng pera sa bangko, kaya't isinama ni Layla si Ronnie at pumunta sila sa bangko. Sa bangko, tinanong ng teller si Lila kung bakit kailangan niya ng malaking halaga ng pera. Kinabahan si Layla at sinabing may bibilhin siyang mahahalagang bagay. Ngunit dumating ang manager ng bangko at sinabi kay Lila na hindi sila maaaring magbigay ng ganoon kalaking halaga ng biglaan. Nagsimulang magduda ang manager na may itinatago si Layla pero mabilis na nakapag-isip si Ronnie. Nagbiro siya sa manager at sinabi niyang talagang kailangan nila ang pera. Dahil dito, naniwala ang manager at ibinigay ang pera kay Lila. Samantala, nasa bahay lang si Frank nang biglang dumating ang kaibigan ni Lila. Nagulat ito nang makita si Frank at tinanong kung nasaan si Lila. Sagot ni Frank, hinatid lang ni Layla si Ronnie sa paaralan. Napansin naman ng kaibigan ni Lila na kaunti na lang ang mga gamit sa bahay kaya tinanong niya si Frank kung aalis ba sila. Sagot ni Frank, parang ganun na nga ang balak ni Layla. Dahil dito, umalis ang kaibigan ni Lila na may pagdududa. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Layla at Ronnie. Sinabi ni Frank kay Ronnie na tumawag ang kanyang ama at tinanong kung may ipinadalang sulat si Ronnie sa kanya. Dahil dito, mabilis na tumakbo si Ronnie papunta sa kanyang kwarto upang kausapin ang kanyang ama. Sinundan siya ni Frank, ngunit biglang narinig nila ang tunog ng paparating na mga sasakyan ng pulis. Agad na iginapos ni Frank sina Lila at Ronnie sa isang upuan upang magmukhang kinidnap niya ang mga ito. Sa ganitong paraan, hindi mapapahamak sina Layla at Ronnie. Sinabi ni Frank kay Lila na mahal niya ito, ngunit kailangan niyang makulong upang iligtas sila. Hinalikan niya si Layla bago lumabas ng bahay
bahay at sumuko sa mga pulis. Inaresto si Frank, saka pumasok ang pulis upang palayain sina Leila at Ronnie. Naniniwala ang pulis na totoong kinidnap sila ni Frank. Habang dinadala si Frank ng mga pulis, labis na nalungkot si Leila. Kinabukasan, pumunta si Laila sa isang abogado at ikinuwento ang lahat tungkol kay Frank. Sinabi niyang mabuting tao ito at wala silang ginawang masama. Ngunit sinabi ng abogado na seryoso ang kaso ni Frank at maaaring abutin ng maraming taon bago siya makalaya. Binalaan din siya ng abogado na maaari siyang madamay sa kaso dahil pinatuloy niya ang isang kriminal sa kanyang bahay at maaaring madamay pa si Ronnie. Sa huli, hinatulan ng korte si Frank ng 10 taong pagkakakulong. Sinubukan ni Leila na bisitahin si Frank araw-araw, ngunit hindi siya pinayagang makita ito. Dahil dito, sa matinding lungkot, ipinadala ni Leila si Ronnie upang manirahan kasama ang kanyang ama. Lumipas ang ilang taon at lumaki na si Ronnie, may nobya na siya sa kolehiyo na mahal niya. Sinimulan din niyang gawin ang mga bagay na itinuro sa kanya ni Frank. Isang araw, habang magkasama sila ng kanyang ama, inamin ng kanyang ama na marami siyang nagawang mali kay Leila noon. Sinabi niyang si Leila ang pinakamabuting asawa, ngunit hindi niya ito naunawaan noon. Sa sumunod na eksena, makikita si Ronnie na may sariling restaurant. Dito, niluluto niya ang mga pagkaing itinuro sa kanya ni Frank. Minsan, nakatanggap siya ng liham mula kay Frank. Sinabi ni Frank sa liham na malapit na siyang makalaya at mahal pa rin niya si Leila. Sinabi rin niyang kung mag-isa pa rin si Leila, nais niyang makasama ito habang buhay. Sumagot si Ronnie sa liham at sinabing siya ay kasal na at may sariling pamilya. Ngunit si Leila ay naghihintay pa rin kay Frank sa parehong bahay. Sa huling eksena, makikita si Frank na pinalaya mula sa kulungan. Agad siyang pumunta kay Leila. Nang magkita sila, parehong naiyak at mahigpit na niyakap ang isa't isa. Sa wakas, nagdesisyon sina Leila at Frank na gugulin ang natitira nilang buhay na magkasama. At dito nagtatapos ang kanilang kwento. Kung nagustuhan ninyo ang pelikulang ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood.